vlog ni Maharlika na pinamamagatan na kidnapping ni Liz Ahas, kumpirmado ayon kay Attorney Vic Rodriguez. Kanina daw sa Amerika ay nagkaroon ng press conference ang hakbang ng maisog kung saan si Attorney Vic ang isa sa mga guest nila. Doon daw ay mayroong revelasyon na kinonfirm ni dating Chief of the Intelligence Service, Armed Forces of the Philippines, or ISAF na si General Teofilo na talagang na mayroon command or mando si Lisa base sa understanding natin na minanduhan talaga ni Liz Satanas ang ISAF para ipadukot ang mga minor de edad. Eto panoorin natin ang vlog ni Maharlika. Na inamin or kinonfirm ni Brigadier General Marceliano Teofilo or General Kit na talagang si Liza Tanas ay sangkot po sa kidnapping or sa extraction. Pag-uusapan din natin yung pagtaas ng, pagbaba ng value ng peso at pagtaas ng dolyar. Pabor actually yan sa ating mga OFW. We'll talk about that later, okay? So ngayon, mga kababayan kong minamahal, si Solid Marlican ako, nakita ko, si Verana Live Studio, mga peste na sana mga yawa, o nga, mga diatay talaga mga palangga. But again, tuloy-tuloy tayo, okay? Sa aking mga kababayan, kanina dito sa Amerika ay nagkaroon ng press conference ang hakbang ng maisog. Okay, kung saan si Attorney Vic ang isa sa mga guest nila. So ngayon, doon ay mayroong revelasyon na kinonfirm ni dating Chief of the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines or ISAF na si General Teofilo na talagang mayroong command o mando si Lisa based on sa understanding natin na minanduhan talaga ni Liz Satanas ang ISAF para ipadukot ang mga minor de edad. Okay? Marami na po tayong vlog dito. Dito po sa kapapasok pa lang sa aking channel at kakilala nyo pa lang sa aking alindog, please balikan nyo yung vlog natin tungkol sa kidnapping extraction. Dahil wala pong ibang involved yan kundi ang si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. dahil siya ang presidenteng puting na nag-roar sa Singapore. Roar, di ba? Alam niyo yung roar, di ba? Na tinanong siya ng maayos kung ano masasabi niya kay Baste. Ay sa komento ni Baste dahil sa mga pinagtatanggal niyang mga kapulisan, ang sagot ni Marcos Jr. ay roar lang. So ganyan kabangag po ang inyong presidente. Pinapaalala ko lang sa inyo. Yan yung topic natin kagabi. But ganun pa man, so inamin, pinatunayan doon sa press conference ni Attorney Vic, isa yun sa pinakamahalagang pag-uusap na itong si dating ISAF staff na si General Kit Teofilo ay sana po magsalita kayo. Dahil kayo ay what? Dapat kayo ay magpuprotekta sa taong bayan. Yan po yung trabaho ninyo. Alam kong pinag-initan kayo. So pinag-initan dito siya mga kababayan. Actually tinanggal siya. Kasi itong si General Kit Teofilo, isang magiting na na sundalo. Okay? Ay dapat talaga ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga tao, ang mga sambayan ng Pilipino o mag-gather ng mga intelligence, report dyan sa ISAF. But ganun pa man, inappoint siya ng July of 2022, so by October, tinanggal na siya. Bakit siya tinanggal? Kasi isa po siya sa general. The fact na isa siyang chief during the time, siya ay umalma sa utos ni Liz Satanas. Okay? Sa utos ni Liz Satanas na ipakidnap yung mga bata. Alright? So, yan yun mga kababayan. Okay. So, ano nangyari dito sa mga kapapasok lang? Isa po itong domestic quarrel, domestic problem o domestic problema na kung saan itong kasabwat ni Lisa ayon sa ating source, ayon sa ating informasyon na nakuha, na si Lisa at itong si Chua ay magkasabwat sa illegal na negosyo dyan sa gobyerno. Ano yung mga illegal na negosyo nila? Sobrang illegal na nakakabili sila ng chopper, nakakapag-bulletproof ng bahay itong si Chua, at nakakabili ng yate at kung ano-ano pa, mga luxury sa buhay na hindi naman nagmamatch sa kanyang negosyo. Pero dahil po siya ay ayon sa ating source, okay, sa ating puting ahas, ay ginagarantiya ni Marcos Jr. at ni Ahas na kapag negosyo siya sa gobyerno ng illegal at kamkamin ang pera ninyo lahat, mga kababayan. So yan yun, mga palangga. Okay? Ngayon,
Anong gagawin natin dito sa mga ito? So dapat wag natin silang tigilan dahil ang problemang ito ng mag-asawa, their partners, no, ng distressed mother na umalis sa Pilipinas dahil nga syempre itong si Chua ayon sa ating source bangag-bangag din katulad nila, 'di ba? Sabi nga friends with the same feather, 'di ba? With the same pulburon, 'di ba? Pulburon together, 'di ba? So, yun ang ating sabi ng ating source, mga kababayan, talagang limpak-limpak at bilyones ang kinikita ni Liza at ang mga kasabwat niya, at isa na nga dito si Chua sa mga illegal na negosyo. Kaya nga sabi ko, kung gagawin lang ng tama ng gobyerno, ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman, ng lahat ng sakay ng ahensya, na kung saan mayroong pananagutan sa mga ganitong klaseng pangyayari sa bayan natin, na ang First Lady Ahas ay nakikipag-negosyo sa mga sindikato dahil siya mismo ay isang sindikato. Okay? Balikan natin, away mag-asawa, at nung February, na ipakita natin sa inyo yung video ni Liza at na-present natin sa inyo yung mga fabricated crime na ginawa ni Liza sa tulong ng asawa ni Teddy Boy Locsin at ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan, mga jutang ginelas na yan at mga tiwali dyan sa DFA, sa Department of Justice. So, nag-isa katuparan ni Liza at ni Chua ang pangingidnap sa minor de edad. Inagaw nila ang dalawang minor de edad sa nanay dahil hindi naman actually ang intention talaga para kunin ang mga bata. Ang talagang gustong kunin ni Liza at ni Chua ay yung iPad na punong-puno ng ebidensya na ipinresent ng distressed mother sa United Nations and sa International Commission on Human Rights. Yun. Kasi nga yung mga bata, hindi naman inaalagaan ni Chua ayon sa ating source. Sa halip, yaya po ang nag-aalaga. So wala siyang pagmamahal na tunay doon sa anak. Kasi kung mahal mo yung anak, hands-on ka. At in the first place, kung mahal mo yung anak, hindi mo siya kikidnapin. Ganun lang yon. Hayaan mo siyang manatili sa kanyang ina dahil ang ina ay may karapatan. Pero dahil magkatuwa nga sila ni Liza sa kanilang illegal business, ayon sa ating source, kaya si Liza mismo ang utak ng pangingidnap na dapat ito'y imbestigahan sa Senado o sa Kongreso sa pagbukas. At nakausap na natin ang ating puting ahas na nagsisend sa atin ng information. Nang sabi ko doon sa puting ahas, kung kaibigan mo si distressed mother, i-encourage mo siya na sumulat sa Kongreso at Senado para makapag-hearing dito sa usaping ito. Diba? Ngayon, mga palangga, okay? Ano ang dapat gawin, okay, ni General Teofilo? Okay, sir, sabi nga ng Third Floor Studio, sa kanilang vlog kanina, mayroon kayang mag-i-Agent Morales II. I think, General Teofilo, Mr. Kit Teofilo, it's high time, to speak up since naikwento mo na rin kay Attorney Vic Rodriguez based dun sa kanyang press conference na inamin mo na yes, na meron talagang kidnapping o extraction na ang nag-mastermind ay si Liza. Okay? Ano ba ang trabaho ninyo dapat, mga sir, mga ma'am sa ISAF? Di ba? Para protektahan niyo yung bayan. Ano yan? Intelligence kayo, di ba? To gather information, di ba? I-analyze niyo yung mga impormasyon kung ito ba ay nakakaapekto sa inyong mga military operation, ito ba ay nakakaapekto sa taong bayan, di ba? Ganun yun. Kaya nga intelligence nakakakuha kayo ng mga report para i-identify ninyo kung ano yung mga reports, may threat ba sa Pilipinas? May threat ba sa ekonomiya natin? Di ba? Pero mismo, kayong mga tiwali ay threat sa mamamayang Pilipino dyan sa ISAF kasi sinusunod nyo ang isang ahas na si Liza at si Marcos Jr. na bangag. Di ba ang trabaho ninyo bilang isang intelligence, okay? O bilang a chief, o kayo lahat dyan, bilang intelligence service. Di ba? Ang serbisyo ninyo para sa Pilipino, para i-identify ninyo ang mga reports kung ito ba ay makakasira sa ating bayan o sa pangkalahatang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Kayo mismo ang sumira ng kinabukasan ng nanay at ng kanyang mga anak na nakipaglaging kasangkapan kayo ni Liza Tanas at ng gobyernong ito para dukutin ang mga bata. At naiparinig ko na rin naman sa inyo ang iyakan ng mga bata. Nandyan sa YouTube natin, panoorin nyo na lang yung mga iyakan na yon. Rinig nyo na rin naman yung voice message ni Liza Tanas
na in-address niya o sinend niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na inuutusan niyang i-expedite or ayusin o i-fix, di ba? I-fix ang mga dokumento na ginawa ng judge. I think that was Judge Guray, okay, na nakipagsabuatan kay Chua dun sa mga fabricated cases or crime na ikinaso dito kay distressed mother, and later on nga this January of 2024 yun ay nag-withdraw yung mga complainants. So again, kayong nasa ISAF, okay, lahat kayo dito na kumasabwat kay Lisa ay mananagot kayo sa taong bayan. Kaya nga itong pinananawagan tayo kaya General Teofilo na, Sir, ipagtanggol mo ang taong bayan. Kasi nababasa ko na ikaw ay magiting na sundalo, magiting ng kapagatanggol ng bayan. You're there. Eh, wala ka na, although tinanggal ka nila, di ba? Dahil hindi ka sumunod sa mga kababuyan o kahayupan itong gobyernong ito. O, dapat magsalita ka na at i-booking mo pa even yung mga intelligence report na nalalaman mo kung kasama dyan ang, that was Nika, no? Yung kay kay Clarita Carlos, yung sa kay Clarita Carlos, yung report naman na smuggler itong si Martin Araneta, itong sila Tambalusos o itong pamilya ni Lisa at ni Marcos Jr., sila mismo ay smuggler. Nasa Nika report din yan, pero si Clarita Carlos ay binigyan ng generous allowance ni Lisa, kaya tumahimik na yung matandang hukluban na yan at binigyan ng trabaho ni Martin Romualdez dyan sa Congress. Kaya naman, 2 days ago, Clarita Carlos, may nakakita sa'yo, eto may segue ko lang, sa Jensan, na ikaw ay may security o may parang PSG. Di ba? Eto si Clarita Carlos, meron po siyang PSG ayon sa aking kaibigan na namataan siya sa Jensan. Kung may mga taga Jensan yan, mag-send kayo ng picture sa Maharlika Network at protonmail.com kung napicturean ninyo. Yung friend ko kasi hindi yan napicturean kasi nagmamadali siya sa flight niya and everything, so hindi yan nakuha ng picture. But anyway, gusto niya lang iparating na si Clarita Carlos na minsan na National Security Advisor na naka-receive ng report na ang mga Araneta Marcos ay mga smuggler. Kaya nga ba tinanggal siya at para manahimik si Clarita Carlos ay binigyan na lamang ni Lisa ng generous allowance. Ngayon, binigyan din ng trabaho ni Martin Romualdez para itikom ni Clarita ang kanyang bunganga. At babaunin na lang niya siguro sa hukay yung kanyang nalalaman. Well, hindi naman, kahit na baunin mo Clarita, ay alam na ng taong bayan. So, ganun po ang mga tao, matanda na, kukunin ka na ng lupa, wala talagang prinsipyo sa ngalan ng pera. Balik tayo dito sa ISAF. Okay? So, General Teofilo, sana po tumayo kayo. Tayuan ninyo ang taong bayan since na-confirm mo na po kay Attorney Vic Rodriguez na si Lisa ay mastermind ng illegal na pagdukot ng mga bata o extraction. Ang trabaho po ninyo ay to counter threats sa ating bayan. Ito po mismo ang Jutang Ginimes na Liza Tanas ay threat at ang gobyernong ito ay threat. Ang ISAF, ang trabaho nyo, what? To identify threat sa sambayan ng Pilipino. From domestic o sa loob ng Pilipinas o sa labas. Pero kayo mismo na mga kinasabwat ni Lisa ay threat. Actually, kayo pa mismo ang nagparusa dito sa mga batang mawalay sa kanilang ina. So, General Teofilo, you have to stand up and speak up sa ngalan ng sinumpaan nyo pong trabaho na ibukin nyo sa taong bayan o sumulat kayo mismo, kayo naman ang sumulat sa Congress and the Senate, okay, sa lower and the upper house, sumulat kayo kung ano ang nalalaman nyo sa pangingidnap ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, pang-aabuso sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan. Ayan, kaya tahimik din si Ontiveros, isa pa yan. But anyway, kayo dyan sa ISAF, yan ang trabaho ninyo para protektahan sa masamang elemento ang bayang Pilipinas o ang Pilipino, di ba? Ang mga trabaho ninyo mag-provide ng what? Ng mga report na kung mayroong masasamang damo, mismo ang Gigi Monita na Lisa ang promotor ng kidnapping. So, hindi nyo po ginawa ang inyong trabaho. So, nag-fail kayo. Isa yan sa trabaho nyo, mag-operate kayo ng mga masasamang damo. Diba? Kaya nga intelligence ISAF
Di ba? Nagsusurveillance sa mga yan, sa mga masasamang damo, nagko-conduct ng mga operation, kung mayroong mga threat nga sa ating komunidad. Itong si Lisa, threat. Hindi lang siya threat. Di ba? Talagang national problem, sabi nga ni Atty. Glenn Chong. Instead na meron kayong mga special operations to combat the hegemonyo na nasumisira nga sa kinabukasan ng bayan at sisirain ang ating bayan, pero ang special operations na nag-engage kayo, pangingidnap. Tama ba yon? Tama ba na ang ISAF, ang inyong mandato dyan, ang inyong trabaho dyan, imbis na protektahan ang sambayanang Pilipino, hindi, ang ginawa ninyo, nangihidnap kayo? Ganyan ba? At kasabwat pa kayo ni Lisa, na, di ba, kasama yan sa trabaho niyo, ang cyber intelligence na yan. Anong ginagamit? Anong ginagawa ng mga tiwali dyan? Imbis na yung cyber intelligence group ninyo or yung mga naka-assign dyan ay i-monitor at i-secure ang mga cyber domain ng gobyerno, tingnan mo, kayo mismo ang nag-hack. Di ba? In the past, last year, ilan? Ano yung mga government sites ang mga na-hack? Pati Congress. Kasi hack me. Yan ang trabaho ninyo. Pero, anong ginagawa ninyo? To protect the people, to protect the masamang elemento, to protect the cyber domain, pero kayo mismo ang naghahakan at saying lahat kayo. Kaya nga tayo nananawagan, kaya General Teofilo, na mag-speak up ka na, sir. Kasi your job, kung nandiyan ka pa, I don't know kung ano na yung ano mo ngayon kung ano na yung pwesto mo. Kasi the last time I know, tinanggal ka nila kasi, sir, ayaw mong sumunod sa kababuyan o walang hiyaan o kaibilan nitong gobyernong bangag na ito. Diba? So, imbis na iprotektahan ninyo, ayan, kayo dyan ngayon sa ISAF, iprotektahan ninyo ang mga, yun nga, yung cyberspace. Di ba? Kung may mga threats, may mga I don't know kung kasama yung mga fraudulent ano dyan sa inyo, o yung mga espionage na yan, di ba? Pero mismo si Lisa ang threat. Ang mastermind, ang threat sa bawat Pilipino. Siya mismo ang nagte-terrorize sa buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan nitong pagmamando, paglalapastangan sa batas, para mangdukot ng mga bata at dukutin ang nanay ng mga bata, pero nag-failed sila kasi the intention is to get that iPad na nasa distressed mother. Ayon sa ating source, kasi nandoon ang mga ebidensya na makakapagdiin sa gobyernong bangag na sila ay magkakasabwat sa illegal na negosyo, kasama dun si Kumar, ayon sa ating source, kasama si Tambaluslos, kasama ang mga senador at mga kongresista. Yan ang trabaho ninyo, ISAF. Diba? Coordination, working hand in hand, chu-chu-chu-chu, ever. Diba? Ano yung working hand in hand ninyo? To ensure, diba, dapat national security. Working hand in hand sa mga international agencies to provide what? Diba? Yung mga bagong high-tech na mga, what do you call it? Tools or information to combat bang, 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 bang. To combat terrorism sa atin. Pero anong ginawa ni Kuting? Ayan, gusto kayong isalang sa gyera. Gusto kayong isalang sa bang, bang, bang. So, kaya nananawagan tayo, again, paulit-ulit ko po babanggitin ang pangalan ninyo. General Kit Teofilo, ay binitingnan ko yung mukha mo. Mukha naman po kayong tao, hindi naman po kayong mukhang punong-puno ng sungay katulad ng Marcos Bangag at ng kanyang asawa at ng kanyang buong angkan na pamilya na punong-puno ng sungay ng mga hegemonyo. So, your job to secure and protect the Filipino people. Okay? Pero anong ulit-ulitin natin, ang nangyari ay in-ensure nyo, di ba, sinecure nyo na madukot ang mga minor de edad. Pahirapan ninyo. Pahirapan ninyo ang mga bata at iwalay dahil sa utos ni Lisa Tanas. Yan ang trabaho ninyo. Makipag-coordinate sa ating mga kapulisan, kasundaluhan. Pero anong coordination ang ginawa nyo? Coordination, again, to extract, to dukot, to kidnap, at lahat ng panggigipit. Wala kayong pakialam. Kaya nagtagumpay si Lisa Tanas in July of 2022. Tuluyan nilang nadukot ang mga bata. Narinig nyo naman po yung mga iyakan, hiyawan ng mga bata na ayaw nilang mawalay sa kanilang ina at tumatangis ang kanilang ina. So instead, you coordinate with the Philippine National Police, with the DOJ at sa iba pa, nag-coordinate naman kayo. Pero not to help the minor, to solve their problem, pero to extract them, to kidnap them para pabigyan nyo ng miserable
at kalbaryo at hell ang buhay nila. Yan ba ang skills na natutunan ninyo nung kayo ay nasa PMA pa? Yan ba ang tinuro sa inyo? Instead na maging magaling, ang maging intelligente from the word intelligence dyan sa department ninyo. Di ba? Mag-gather kayo ng mga impormasyon para paano maibsan ang mga hinaharap na mga kalbaryo ng ating mga sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi Ang ginagawa ninyo, sumunod kayo kay Mastermind Lisa Tanas kung paano i-gather ang mga peke o fabricated documents na binasbasan niya from the DOJ, from the DFA, and sa mga judge na talagang, nakipagsabuatan siya. Yan ang naging result ninyo, yan ang mga training nyo sa AFP. I mean, nung kayo ay nag-aaral pa at nagserbisyo kayo, nagtrabaho kayo para protektahan, yan ba ang kapasidad ninyo? Not to protect the Filipino people, but to extract at gumawa ng masasama sa kapwa Pilipino, lalo sa mga kabataan, na paghiwalayin itong mga batang ito. Again, nagsimula lang po ito sa domestic problem ni Francis Chua at ng kanyang partner. Umalis si distressed mother dahil nga ayon sa ating informante, bangag at mukhang pulboronic din itong si Chua na kasabwat ni Liza na laging lango sa pulburon at si bangag. Okay, naalala ninyo nung sinabi ko sa inyo na ginamit yung Avengers na pinamumuunuan ni Thor. Pinakita ko na yung mukha ni Thor sa inyo na mukhang biik actually, di ba? At yung mga tiwaling opisyal, again sa isa, kinasabwat ni Liza para nga dukutin ang mga bata sa Turkey. Kaya dapat, General Teofilo, you have to stand up, speak up. Kung babalikan po natin ang video, ang audio-video ni Bianca Zubel, okay? Na nakiusap siya na kay Lisa Tanas na kung pwede daw yung pag-change ng leadership ng ISAP ay i-hold muna for 2 weeks, di ba? For 2 weeks muna, like after 2 weeks na gagawin yung pagpalit ng leadership kasi ma-jeopardize ang kanilang pangidnap sa mga bata. Kasi itong si General Teofilo ayaw nga pumayag dito sa extraction na ito. Kaya naman, tinanggal siya ng bonggang-bongga dahil ayaw ni Teofilo na maging aso aso ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na pag inutusan na kidnapin si ganito ay susunod-sunod na lang siya. At hindi lang po kidnapping ang issue dyan sa ISAP. Nandiyan ang korupsyon. Andiyan ang pagkasabwat ni Lisa sa mga pagnanakaw. Sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pagnanakawan ni Lisa Tanas. Diba? Imagine nyo, July in-appoint ito sinulat ko dito, July in-appoint si Teofilo, General Teofilo. July, August, September, October. 4 months lang, di ba? Tinanggal siya. Kaya nung July na yon, kung saan nag-message, nagsalita, that was July, I think yun natin. Wag na hindi pala naka-ready yung audio natin. But anyway, July yon nung nag-message si Bianca Zubel na Social Secretary ni Marcos Jr. kay Lisa na, hi Liz, di ba? Na i-hold muna itong itong pagpapalit ng leadership. Again, kung ikaw ay hindi bangag, ano ang role ng isang Social Secretary na si Bianca Zubel at si Lisa Bangag, si Lisa Tanas, para sila ang magmaniobra ng pag-change ng leadership ng ISAF. Bakit silang dalawang nag-uusap? Bakit hindi si Bangag ang nagdedesisyon? Si Marcos Bangag? Kasi nga, Bangag. Dahil hawak nga ni Lisa yung kanyang betlog na kasinlaki ng naphthalene balls. O, di ba? So, yaan yun mga palangga, ang paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo. At ngayon, ay kanina nga, sa New York, ay kinonfirm ni Attorney Vic Rodriguez na yes, si Liza ay kasabwat or kinonfirm ni Teofilo na nagkaroon talaga ng extraction or kidnapping dahil sa utos ni Lisa Tanas. Diba? Imagine ninyo mga kababayan, okay? Kung naalala ninyo, February 11 ay ibinigay, kumbaga, nilagdaan ng
what do you call it, ng konsul ng Istanbul kung saan nandoon ang mga bata at ang kanyang ina, 'di ba? February 11, 2022 na ang kustodiya sa nanay. Nasa nanay dapat base sa ating konstitusyon, sa ating batas, pabor dito sa mga illegitimate child, kumbaga, hindi kasal ang kanilang mga magulang. So ang kustodiya ay dapat sa nanay. So sinilyahan, 'di ba? Nilagdaan ng konsul na yes, ikaw distressed mother ang may karapatan sa mga anak mo. Anong ginawa ni Lisa? That was February 11. 'Di ba? Gumapang na sila kung paano kasabwatin itong mga judge, kasabwatin itong DFA. 'Di ba? So dahil binigay yung kustodiya dito kay distressed mother ng February 11 of 2022, so ang ginawa ni Lisa ay kinausap ang mga jutang Ginimes na judge at mga kasabwat nila na isyuhan ng summon itong si distressed mother noong February 17, mga kababayan, kasi nga, ano tawag dito? Kasi ayaw nilang ayaw nilang magpatalo dito sa kay distressed mother. I mean, magpatalo, gagamitin nila yung power nila, yung kanilang pag-abuso sa power, mga kababayan. Okay? So, February 17, ulitin natin, kung naalala niyo yung vlog natin, nag-issue ng summon yung Parañaque Court dito kay distressed mother at sabi niya, sabi sa summon, magpaliwanag ka. Okay? So, sumagot ka dito sa issue ninyo sa kustodiya ng inyong anak. So, that was February 17 of 2022. Again, tignan niyo ang timeline, February 11 sa consular office ng Istanbul, binigay sa kanya, pinirmahan yung kustodiya niya. Then pagdating ng February 17, dinistrong ni Lisa at ni Chua ang judge. Nagfabricate sila ng kung ano-anong katjutahan nila, kaya nag-issue ng summon kay distressed mother, pinagpapaliwanag ng 15 days. So ano nangyari February 17? That was Thursday, kung naalala ko yung Thursday yata. Yeah. Thursday, tignan nyo, check nyo na yung kalendaryo nyo. So like, tama, Thursday, Friday. So pagdating ng February 22, itong si Judge Jaime Guray ay binigay na ang desisyon, ang kustodiya dito kay Chua. Ang sabi, February 17, 2022 sa summon, ikaw distressed mother, meron kang 15 araw para 15 working days. Okay? Hindi kasama yung Saturday, Sunday na sumagot dito. Imagine nyo, 2 working days lang, ibinigay na ang desisyon ni Judge Guray ng RTC Parañaque, yung mga jutang Ginimes na yan, dito kay Chua, ang desisyon ng custody sa mga bata, kahit illegal. Kaya ginamit ni Lisa yung desisyon ni Judge Guray, yung mga fabricated crime para filean ng kaso at maghanap na nung 4 na mga fake mga accusers para nga cancel ang passport ng distressed mother at ma-abduct nila o kidnap nila itong mga batang ito, mga kababayan. At kung natatandaan niyo, sabi ko during that time in 2022, pandemic pandemic time pa yun eh. So ganun ka bilis na yung pag-process nila ng mga papeles na yun at the fact na illegal yung pagproseso. Kasi ang sabi ng judge, binibigyan kita ng 15 days. Pero 2 days lang, binigyan na yung decision kay Chua. Bakit? Kasi nga utos ni Lisa, kasabwat si Teddy Boy Locsin, kasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., kasabwat ang DFA, kasabwat ang mga buwaka ng Ginimes nilang lahat. Kaya nga, ano nangyari? Nung nag-grant ang desisyon, nag-grant yung desisyon ni Jaime Guray ng RTC Parañaque na ibigay ang kustodiya kay Chua, kaya naman, ginayos na nila yung mga papeles. Remember the date, February 17 of 2022. February 23, yung video ni Lisa Tanas sa asawa ni Teddy Boy Locsin para, ito, okay? I think nandito. Okay, tingnan natin. Dito na lang sa phone. Okay, I think dito. Alright. Ito ang video ni, boses na lang pala, voice lang pala nito, Liza, DFA Extraction.